Magandang umaga sa lahat po ng listeners ng channel na ito. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay may kinalaman sa atraksyon ko sa isang taong hinahangaan ko kahit alam kong hindi dapat. At maliban doon ay magkalayo ang aming edad. Humigit 30 anyos na si Ninang Maylin ng panahong yun. Habang ako naman ay 18 anyos pa lamang. Nagtuturo siya sa universidad na pinapasukan ko, kung kaya naman madalas talaga akong mag-cruise ang landas naming dalawa sa tuwing naglalakad ako ng hallway o nagpapalipas ako ng oras sa cafeteria. Mabait at talaga namang kagalang-galang ito kahit saang anggulo tingnan. Ngunit sa tuwing nakikita ko siya, ay hindi ko maawat ang aking sarili na pagmasdan siya. Lalo na kapag naka-uniforme ito na hapit sa maganda niyang katawan. Laging siya tuloy ang nasa imahinasyon ko. At kahit nasa panaginip, ay hindi rin siya mawala-wala. Niyayaya ako nitong maupo sa tabi niya. Dahil pagod daw ito mula sa buong araw na trabaho. Kung bakit ba naman kasi, bigla kaming nagkasalubong sa daan kanina at sakto pang napayuko ito habang hawak ang ledger niya. Bigla tuloy natuon ang atensyon ko sa neckline ng uniforme niya na alam kong hindi ko dapat makita. Gustuhin ko mang magmano sa kanya ng mga oras na iyon at batiin ito ng magandang umaga. Ngunit sadya namang naunahan ako ng pinaghalong hiya at kaba sa sarili. At kahit nakakahiya mang aminin, pero iyon ang unang beses na napadpad ako ng banyo para lang ialpas ang uhaw para sa isang babae. Kahit alam kong malapit na akong malate sa susunod kong klase. Mr. Calyado, 15 minutes late ka na. Hindi ako nakaimik sa sinabi ng propesor na bumungad sa akin. Pansin ko tuloy ang inis nito sa akin. Sino ba naman kasing makakapagsalita kung mas nauna kang magulantang sa presensya ng babaeng pinapangarap mo, hindi ba? Ano ba naman kasing ginagawa ni Ninang sa loob ng klase namin? At bakit siya ang nagtuturo ngayon? At bakit ganun na lamang kung makatingin siya sa akin? Tanong ko pa sa aking sarili. Bago natin ituloy ang kwentong naumpisahan ko, ay nais ko po munang ipakilala sa inyo ang aking sarili. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Daniela. Isa akong industrial technology student sa isang kilalang universidad sa Quezon City. May pagmamayabang ko naman ang aking height at masasabi kong matured na rin akong tingnan sa aking edad. Kaya nga minsan, napagkakamalan ako ng mga taong nasa edad 20 na pataas. Hindi ko alam kung napansin din ni Ninang Maylin na malaki na ang naging pagbabago ko simula nung una siyang ipakilala ng mga magulang ko. Matagal din kasi itong nagtrabaho bilang isang private school teacher sa probinsya kung saan ako ipinanganak. Kung kaya naman halos 4 na taon pa lamang siyang naninirahan dito sa Maynila. Habang palagi namang wala ang asawa nito dahil halos taon-taon itong sumasampa sa barko. Iyon na marahil ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Kung kaya naman sa unang tingin ay mapagkakamalan mo talagang dalaga ang babaeng kinababaliwan ko. Nagawa kong makaupo sa bakanteng upuan na nasa bandang dulo ng classroom. Ngunit hindi naman ako mapakali dahil sa kanya. Pansin ko kasi na nakatuon ang atensyon niya sa mukha ko, patungo sa katawan ko, at nagtatagal iyon ng halos ilang minuto sa hindi ko malamang dahilan.
Gustuhin ko mang maging komportable, ngunit hindi ko kaya. Hanggang sa hindi ko namalayan na natapos na rin ang ilang oras na diskusyon sa aming klase. Habang abala si Ninang sa pakikipag-usap sa propesor ko ng aming major subject, ay minabuti kong umalis na. Baala ko munang tumambay sa cafeteria dahil 1 oras pa naman bago ang susunod kong klase. Daniel, bakit late ka kanina? Bigla tuloy akong nasa mid nang marinig kong bigla ang malambing na tinig ni Maylin mula sa likuran ko. May ginawa lang ho ako kaya hindi ko na malayan ang oras kanina. Kaagad kong sabi nang mapansing naghihintay talaga ito ng magiging sagot ko. Nakita kong nagtungo ka sa banyo kanina, iho. May ginawa ka bang importante pagkatapos nun? Ganun na lang ang paglakas ng kabog ng puso ko. Sorry nang, hindi na humauulit. Nasabi ko na lang kahit alam kong hindi naman niya alam ang kalokohang ginawa ko. Mas pinili kong humingi na lamang ng tawad kahit ang totoo ay hindi ako makakilos o makalayo mula sa kanya dahil talaga namang na-corner niya ako sa tanong na iyon. Oo nga pala, Daniela. Pwede bang sabay na tayong umuwi mamaya? Daan ka muna sa bahay. May ipapabigay sana ako sa nanay mo eh. Pasimple akong napaatras dahil para akong nagayuman ng masimoy ang mabango nitong perfume. Wala sa sarili tuloy akong sumagot sa kanya. Sige po. Sana huwag kong makalimutan. Medyo late na naman kasi yung last subject namin eh. Tinulong pa nito kung anong oras matatapos ang huling subject namin na sakto rin namang tumugma sa kadalasang oras daw ng uwi niya. Ibig sabihin, wala akong magagawa kung hindi sumabay talaga sa kanya ng uwi mamaya. Pasado 8:00 na ng gabi nang marating namin ang apartment na tinutuluyan niya. Pagpasok pa lamang ay nakaramdam na kaagad ako ng lungkot dahil puro pictures lang nilang dalawa ang nasa cabinet. Ngunit mag-isa lamang naman ni Ninang na naninirahan doon habang hinihintay na matapos na naman ang kontrata ni Ninong. Saglit pa itong nagpaalam sa akin kung pwede raw siyang magbihis muna ng pambahay na magalang ko namang sinagot. Habang naghihintay ay sinulit ko naman ang meriendang inalok niya sa akin. Alam talaga niya na mahilig ako sa cook na may partner na pandesal. Akala ko mananatili akong kalmado hanggang sa makaalis ako ng tahanang ito. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko inasahang hindi pala ako papapatahimikin o patatahimikin nang masilayan ko ang suot na itim na nightist ni Ninang Maylin. Ayon pa dito ay maaga siyang nag-ayos ng sarili dahil minsan daw ay biglaan kung tumawag si Ninong. Hindi ko naman malaman kung usapan din ba nilang mag-asawang magsuot siya ng sexy. Pero isa lang ang nasisigurado ko. Mukhang mananatili akong mulat ng matagal mamaya sa kama dahil sa kanya. Saglit lang, Daniel, ha? Kukunin ko yung ipapabigay ko sa bahay niyo. Paalam niya sa akin. Gustuin ko bang sumagot sa kanya, ngunit hindi ko na nagawa dahil parang nawala ako sa sarili bigla. Mamaya-maya lang ay muli siyang bumalik. Pinaghintay na naman ba kita ng matagal, iho? Muli akong napatulala sa kanya nang magsimula na itong maglakad papunta sa aking gawi habang hawak ang kahong kinuha niya mula sa kusina. Pasensya ka na, nilagyan ko kasi ulit ng tape at baka mamaya masira habang naglalakad ka pa uwi. Dagdag pa nito pero wala siyang kaalam-alam na hindi na doon nakatuon ang atensyon ko. Maliban kasi sa napaka-sexy niya nung time na iyon habang daladala ang box na ibibigay niya, literal ding nayanig ang mundo ko nang masilayan ang maputi at makinis na hita niya habang naglalakad siya papalapit sa akin.
Nadala ko ng sobra sa itsura niya. Pero nang tuluyan siyang makalapit, buong akala ko'y iaabot lang niya ang dala niya sa akin. Ngunit tinitigan lamang nito ko ng mabuti na para bang may kung ano akong dumi sa mukha. Pakibigay ito kay Mare, Daniel, ha? Sabihin mo sa kanya, galing sa common friend naming si Lita. Anya habang may ngiti sa mukha. Mas lalo kong napatingin sa kanya dahil sa sinabi nito. Habang akmang kukunin ko na sana ang inaabot nito sa akin, nang bigla niya naman itong inilayo. Kiss mo muna ako. Biglang sabi niya bago sumilay ang nakakalokong ngiti sa kanya. Ganun na lamang tuloy ang gulat ko. Hindi kasi ako makapaniwalang bibiruin niya ako ng ganun. Gayong nasanay akong palaging kalmado at seryoso itong makipag-usap sa akin. Pilit tuloy akong ngumiti sa kanya kahit pinangungunahan na ako noon ng kaba. Pasbo, baka mamaya magalit ho sa akin si Ninong eh. Biro ko na lang. Mas pinili kong sakyan na rin ang biro nito habang nakatingin pa rin kaming dalawa sa isa't isa. Hindi naman magagalit ang ninong mo eh. Natutuwa nga siya kapag may ibang lalaking umaaligid sa akin. Hindi man makapaniwala sa sinasabi niya, ngunit mas pinili kong huwag nang sumagot para huwag na rin tumagal ang usapan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay tuluyan pala akong masesemento sa kinatatayuan ko nang muli siyang magsalita. Akala mo ba hindi ko alam na may gusto ka sa akin, Daniel? Bumalandra ang pilyang ekspresyon sa mukha nito na may kasabay pang pagkagatlabi. Mahirap mang aminin, pero hindi ko talaga napigilan ang huwag magsabi ng totoo sa kanya. Sa mga tingin pa lang at sa mga ngiti niya, pansin kong mas lalo itong o mas lalo akong nahulog sa kanya ng mga oras na iyon. Gusto mo bang subukan, Daniel? Ilang segundo din akong natulala sa tanong nito habang mahina namang natawa ito sa harapan ko. Naalarma naman ako kaagad nang unti-unting lumapit ang kanyang mukha sa mukha ko. Yes or no? Naghihintay ako ng sagot mo, Daniela. Mahina niyang bulong sa akin. At sa puntong yun, mukhang hindi nagagana ang kahit na anong alibay na maisip ko. Dahil nagawa na niya akong mapasuko sa paglapit pa lang niya. Lalo't kaming dalawa lang ang nasa apartment niya. Baka mamaya magbago ho yung isip niyo kapag pumayag na ako. Tanong ko habang nakatingin sa mga mata niya. Mas lalo naman itong inilapit ang sarili sa akin. Bakit naman ako aatras? Hindi mo ba alam na game ako ngayon? Mapang-akit na bulong nito sa akin. Dahilan para tuluyan na akong mawala sa aking sarili. Wala sa sariling hinalikan ko siya at iniyakap ang aking kamay sa kanyang bewang na kanya namang tinugunan na para bang ako ang asawa niya. Wala na si isip ko kung sino siya sa buhay ko at kung tama ba o mali ang lahat ng iyon. Basta't ang alam ko, kailangan kong sulitin ang pagkakataong ibinigay nito sa akin. Unti-unting bumaba ang halik ko sa leeg niya hanggang sa tuluyang mapadpad kami sa kama nilang mag-asawa kung saan kaming dalawa ay tuluyang nabaliw at nawala sa sarili sa isang nakaw na sandali. Hindi ko makakalimutan ang magandang mukha niya ng malapitan, kung paano siya nakapaglabi kasabay ng isang mahigpit na yakap sa akin, dala ng walang kapantay na saya. Kahit gustuin ko mag-awati ng aking sarili noon dahil alam kong hindi iyon tama, ay parang nangihinayang din ako ng oras na iyon dahil ito rin naman ang matagal ko nang inaasam. Lihim na lamang kong humingi ng paumanhin kay Ninong. Hanggang sasabay kaming nagulat nang biglang umilaw ang cellphone nito sa aming gilid. Pansin kong nataranta pa si Ninang.
kung sasagutin ba nito ang tawag o hindi. Pero wala pa rin siyang nagawa. Mabuti na lamang at hindi video call dahil abala pa rin daw to sa trabaho niya. Okay lang ako, mahal. Maaga kasi akong nahiga dahil pagod sa trabaho. Naka-loud speaker pa ang boses ni Ninong habang nag-uusap silang dalawa. Matapos ang usapan nila, akala ko'y tuluyan ng mauudlot ang lahat. Pero sumenyas naman itong ipagpatuloy ko lang ang aming nasimulan. Para tuloy akong na-excite sa isiping habang may namamagitan sa amin ang misis ni Ninong ay nakikipag-usap naman siya rito. Nakakahiya mang aminin. Pero makailang ulit din kaming nagkasala ni Maylin simula nung araw na iyon. Hanggang sa napagpasya nitong tapusin na ang namamagitan sa amin 3 buwan bago ang uwi ng asawa niya. Alam ko namang wala akong karapatan na pigilan ang desisyon ni Ninang dahil unang-una sa lahat, hiniram ko lang din naman siya mula sa kanyang asawa. Tanggap ko ang nangyari. Maging ang kagustuhan nitong pagtuunan na ng pansin ang pamilyang binubuo nilang mag-asawa kung sakali mang dumating ang pagkakataon na mabibiyaan na sila ng anak. Itinatak ko na lamang sa isipan kong dahil sa pagiging mapusok ko ay minsan akong nakagawa ng pagkakamali. Oo, nagkasala ako, ngunit nangako naman ako sa sarili kong hindi na mauulit yun. At mas pagtutuunan ko na lamang ng pansin ang kinabukasang naghihintay sa akin. Hanggang sa muli at salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Muli, itago niyo po ako sa pangalang Daniela.